5 o'clock pa lang. Dilim pa. So ngayon, back to regular programming kami. So hatid ko si Jamie sa trabaho. Now, Grabe, sobrang lamig ngayon. Ano ba yung temperature kanina? Parang nakita ko minus 6, feels like minus 12. pero dapat hindi, di ba? Bakit hindi? Minus 12, di ba sobrang lamig yun? And so, syempre, dito uli kami sa McDonald's. Kain lang kami ng breakfast bago ko ihatid si Jamie. So, mamaya, wala tayong plans. Wala pa. Sa ngayon, giniginawa ko. Ayan, ito na yung food namin. Oh, ba't Happy Meal ulito? Akin. Mas puro siya. Ayan, may laruan na naman tayo. And pakita mo ngayon, bago mong gupit. Oh. Siya lang gumupit niyan. Walang magawa. New year, new hair. Ito, medyo naging favorite ko na rin to. Yung McGriddles. Kasi yung instead na tinapay, parang pancake siya. Tapos, meron siyang egg, sausage, tsaka cheese. Let it snow. Oo nga, yun, konti lang naman. Eto, tapos na kami kumain ni Jamie. So ngayon, ihahatid ko rin siya sa trabaho niya. Pero kanina nga, habang nagbe-breakfast kami, pinag-usapan nga na namin kung gaano kami kasaya dahil may nakaka-appreciate ng mga ginagawa namin dito sa YouTube channel namin. And kahit na yung iba, ayaw magpabanggit. Ayun. Thank you. Thank So, bine-bless pa rin nila yung family namin. So, again, kahit na ayaw nyo magpa-mention, so again, Thank you. Yeah. Thank you for your gift. Bye! Kape Sunday mo. mo ako later. Kape Bye. mo. Ay, kape ko. Wait lang. Hindi na ako siya. Ano oras nga ulit? 4? Sana 4. Bakit sana 4? Eh, kasi baka extend ako sa client ko. Bye! Bye. So, kanina nga, may mga nag-message din sa akin about dun sa sale ng bigas. Pero mamaya tayo pumunta dyan sa Real Canadian Superstore pagkasundo natin kay Jamie mamaya. So, ngayon, uwi na ako. So, nandito na tayo sa bahay. Pero mukhang tulog pa yung dalawang bata kasi nandun pa yung iPad ni Enzo. Hindi pa niya kinukuha. And then kahapon, since wala ngang pasok si Jamie, ayan, nag-McDonald's na rin sila kahapon. And then kahapon nga, nakausap ko yung kaibigan ko na si Princess. So siya nga yung kaibigan ko na nakatira sa Edmonton, Alberta. So pinaplano na nga namin yung pagpunta namin doon dahil na nabanggit ko nga doon sa mga ibang videos ko na gusto ko nga pumunta sana ng Banff. Pero kayo, ano ba sa tingin nyo? Ano ba yung best month na maganda pumunta dun sa Banff? Kasi syempre, ayaw namin ng sobrang lamig. Kasi plano nga namin na yung ititik namin na flight, yung wala nang check-in na luggage para mas mura siya. So ayaw na sana na magdala ng winter jacket tsaka ng winter boots. Pero pinaplano ko nga sana na sometime around early May para hindi na ganun kalamig. Ito, ayusin lang natin. Ito kasi yung regalo sa akin ng pinsan ko na si Alex nung Pasko. So, hindi na namin kailangan bumili ng kape uli sa Costco. Siguro mag-last pa to ng mga ilang buwan. Yan lang natin dito. Yan, gising na yung mga bata. Gising na rin ako. Actually, nakatulog kasi ako dahil antok na antok ako. Dahil nung January 1, nagkita-kita uli kami nila Kuya Rainier, Ate Lovim, Kuya Ali, tsaka si Ate Marian. Siguro mga around 12:30 AM na rin kami natapos. Kakahapon nung pumasok ako, antok na antok ako. So ngayon lang ako nakabawi. Pero ngayon, ayan, tingnan natin kung ano yung mga tira-tira. Kasi mag-uubos lang kami. Lahat ng pinakita ko sa kanila, ayaw nila. Kaya nag-end up kami dito. Sa Siomai Rice. Sky. Faster.
Yan yung trade-off every time eh. Kailangan kumain sila para mag-lollipop or sweets. Ito din si Enzo. Ayan, 3:49 na. Sunduin na natin si Jamie. Ayan na si Madam. Bakit mo masaya si Hindi ko Madam? mahanap yung kotse mo. Dumi kasi. Grabe ka. Akala ko naman bakit ko masaya. Hinahanap ko. Sabi ko, saan mo yun? Ito pala yun, ang dumi. Tara na. Ay, magkakotse pa tayo? Oo, doon tayo park sa malapit. Kasi yun nga, punta kami dun sa Real Canadian Superstore. Check lang namin kung naka-sale talaga yung bigas. Oo, nakasil. So, bibili tayo siguro mga 4 lang kasi meron pa tayong 2.5. Naninibago ka sa buhok ko. Pero feeling ko para akong bumata. Talaga. Lamig? Ha? Bakit ang ilaw? Kanina pa naman malamig. Hindi na. Mukhang meron nga. Nakita ko si tatay. Ilang sako yung dala. Ayan na, pagpasok pa lang pala. Yung bigas na yung bubungad. Ano ba yung nahanap mo? Yung grape. Ano Kasi, grapes? Yung strawberries nga natin, hindi pa natin nakakain eh. So ayan, 4 na sako lang kinuha namin. bili tayo ng konting ano. Ito si Jamie, niloloko ko. Dahil yan nga daw, naka-sale na steak, 30% off. Pero sabi ko sa kanya kanina, medyo matatagalan na magsisteak kami. Dahil naumay ako. Diba? Kaya medyo naumay ako sa kaka-steak natin. Ayan. Medyo, ano na, next time na. Ito na lang yung ground beef po, Sige. $5. Dapat dino. Yun, biglang ang dami namin bibili. Dahil Kasi may nandito pasok ka na pala na yung mga eh. bata sa Monday. Nakalimutan. Ano yan, mga babaunin na nila? Ano pa? Pati dito sa likod, yung mga bigas. So, by the way, yung presyo niya, $12.88. So, 32% off. Or strawberry. Ayan, okay na yung dalawa. So, magbe-milk pa. Oo nga, ikala ko sa Costco tayo bibili Costco. ng milk. Ayan, so nagbalik loob na naman kami sa cereals. Kasi before, yung mga gusto ng mga bata, yung mga Fruit Loops na sobrang tatamis, eh binabawasan ko na nga yung mga sugar na intake nila. So ano, okay ba kay Sky yan? Oh, basta cereals. Okay lang yan. Sa bagay, kumain naman siya dun sa, yun sa hotel. Ice cream mo. Yeah, yung ice cream. No ice cream for you. Ayan, so magpa-price match daw si Madam. So it's supposed to be, bigas lang bibili namin. Ayan, biglang dumami. Ayan, so balik na kami sa sasakyan. So magkano rin inabot to? Almost 100 eh. 109. Oh, pero Meron ka lang 109. kasing ano. That's less 10 dahil sa points. Yun. Kaya wala kaming dalang bag. So nandito na kami sa bahay. So si Jamie nagluluto na. Ano gagawin mo? Yung mga tira-tira na lang. Yes! And ito yung binili namin na bigas. Ayan, nakapila sila. Ayan, kakain na raw kami. Ito, nakaligo na rin ako. Dahil sinabay ko na. Ito, ginupitan ko na ng buhok ng mga bata. Tsaka si Enzo. Kasi sa Monday, may pasok na nga sila. Ano yan? For you, Mom. Eh, yan yung binigay niya sa akin kanina. Oo nga, tinan mo. Binura niya lang Binura ata niya, oh. yung dad eh. Yung Naging dad, mom naging na. Yung daya! Ito yung itong asawa ko. Mag-plain rice na lang daw ako. Dahil sa mga bata daw yung ginawa niyang fried rice. Ano? Para bukas may kakainin pa sila? Yes. For breakfast? Yes. So ito, nagubos na nga lang kami ng tira-tira. Yeah. Andahan. Matamis, Matamis or maasim? Matamis, maasim mo masarap. 10 out of 10. Ano nga masarap? Matamis, maasim. Masarap! Yun, so tapos na kami kumain. Ang gidaw dito, Ang no? lamig eh. Pati Ayun. dito sa loob ng bahay eh. Kaya nga.
Yun, so sabi ko nga doon sa mga previous videos ko na pipiliin na lang ako ng mga comments before na siguro gusto namin pag-usapan and i-share namin yung stories namin about it. So ito nga yung napili ko, galing siya kay MSJN Family. So sabi niya, maybe you can talk about managing finances for families who are starting over in Canada since both of you have banking finance backgrounds. Like how you manage your budget, what percentage goes to savings, investments, padala sa Pilipinas, car, groceries, rent. That would be helpful for those who are planning to go pa lang. Or yung newcomer family, same as yours. Indoor topic idea since malamig na. So, ngayon yun ang napili ko na araw nga na i-discuss nga tong bagay na to. Yeah, which is perfect din naman kasi it's the start of the year. So, parang syempre, parang gusto mo mag-form ng new habits that you would want to, to carry through the whole year of 2026, diba? So, parang sana ma-reassess ninyo. Pero, yun nga, disclaimer lang din, we wouldn't say na experts kami into this. Hopefully, may matutunan kayo sa i-share namin kung paano namin ginagawa. Hindi rin siya 100% foolproof na it will also work for you. Pero ito kasi yung natutunan namin over 2 decades na mag-asawa kami. So, it didn't start naman na ganito yung setup namin. Pero because of trial and error over the 2 decades na magkasama kami, parang ito yung nag-work out sa amin. And parang ito yung pinaka-best scenario for us as a couple. So, dun sa matagal nga nanonood ng channel ko, no? So, alam nyo na ako yung nag-handle ng finances namin. So, sabi nga ni Jamie na ang dami naging trial and error sa buhay namin bago kami nag-end up sa ganitong setup. Through that as well, natutunan namin kung ano ba yung strengths ng bawat isa at ano din ang weakness. So, aminado naman din ako na ang strength ko is really the capacity to bring income dito sa household namin. Pero ang weakness ko din is dahil yun nga, may capacity ako to earn, ang lakas din ng capacity ko to spend. So, pero dati yun. Yes, pero dati yun. So, over the years na natanggap ko na sa sarili ko na talaga between the two of us, ang strength talaga ng husband ko is into managing our budget. Yun, so again, background din. Kasi nung nasa Pilipinas nga, ako, employee ako all throughout my career and then tong asawa ko naman. Ako naman, more than half of my career, commission-based ako. So, medyo parang self-employed business style yung way ko of earning. So, baliktad kami. Ngayon, nagtatrabaho siya sa banking. Pero ako talaga yung banking sa Pilipinas. While si Jamie, sa insurance talaga siya. Hindi ako siguro marunong mag-save ba or something ganyan. Kasi alam ko nga na kaya kong i-earn yon until dumating yung COVID na talagang na-zero ako. And dun namin napag-agreehan mag-asawa na si Mike talaga yung dapat nag-handle ng budget namin. And sobrang stressful kasi siya for me na. So ngayon, to answer the question kung paano nga namin hinahandle yung finances namin, actually, nothing special naman. Pero yun nga, nabanggit ko nun sa mga previous videos ko na before every peso, ngayon, every dollar na kinikita namin and every dollar na ginagastos namin, nililista ko siya down to the last cent. And siguro, na-acquire ko nga yung discipline na yun kasi before nga, yung trabaho nga sa Pilipinas, more or less the same. Sinabi ko nga sa sarili ko na if I can do it para sa mga companies, bakit hindi ko siya pwede gawin para sa personal finances namin? Kasi sa business nga, kung gusto mo lumaki yung income mo, it's either you increase your income or you lower down your expenses. So, ganun din kami sa personal finances namin. And also, syempre, kailangan natin i-add yung fact na yung discipline na natutunan natin coming from the Philippines, living within our means, malaking adjustment yun talaga para sa akin. Pero yung question nga ng iba, no, how would you identify na kung living within your means ka? So again, babalik uli ako dun sa sinabi ko kanina na kailangan nyo nga ma-identify or kailangan nyo nga ilista or kailangan nyo i-add up kung magkano ba yung income nyo in a month. And of course, syempre, yung mga expenses nyo, like kami, nung bagong dating kami dito sa Canada, kung ano yung mga basic na needs lang namin, yun lang yung binibili namin. And siguro, after a month or two, ma-identify nyo na kung ano yung baseline nyo, kung ano ba talaga yung gastos nyo, yung pinaka-basic. And from there, pwede na kayong mag-adjust kung sa tingin nyo na meron kayong excess. Siguro, pwede na kayong kumain sa labas ng pakonti-konti or mabili nyo yung mga gusto nyo ng pakonti-konti. Do you follow like a rule? Kasi diba meron
meron silang sinasabi sa finances. Like kami, tinuturo namin sa clients namin before sa insurance na dapat 50, 30, 20. So, ikaw ba, meron ka bang rule na fina-follow na gano'n? 50 sa basic needs, 30 sa future self, and then 20 sa savings? Ako, personally, wala. Dahil, yun nga, like nung papunta namin dito sa Canada, parang kahit na mag-set ako ng 20% na savings namin, ano naman isa-save ko kung hindi naman excess yung kinikita namin. Like right now, kahit papano na, yun nga, medyo stable naman yung trabaho namin ni Jamie. So, kahit papano nakakapag-save kami. So, sa ngayon, ako yung nag-identify kung magkano ba yung gusto kong ipon in a month. It doesn't necessarily na kailangan may certain percentage siya. Ang maganda lang sa nangyari sa atin is kasi since na-practice na natin, ngayon na bless tayo, punta tayo sa isang position na full-time, yung lifestyle natin, we maintained it as kung paano natin siya na-practice before. Kaya tayo nagkakaroon ng room for savings. Ngayon, kahit paano, paminsan-minsan, kumakain kami sa labas. Most of the time, kapag may special occasion lang, that's the only time na nag-all-you-can-eat kami. So right now, ano ba yung mga usual expenses namin? So yung pinakamalaki namin would be yung rent nga dito sa bahay. And secondly, yung sa kotse, yung insurance ng kotse. And thirdly, syempre yung kinakain namin. Naka-breakdown kasi yung pagkain namin to two expenses. Yung isa is yung mga groceries namin. And secondly is yung pagkain-kain namin sa labas. Kaya ko siya hiniwalay dahil of course, syempre gusto ko rin ma-identify kung sumusobra na ba yung pagkain-kain namin sa labas or within ba siya dun sa usual na ginagawa namin. And syempre, pati dun sa mga groceries namin dahil minsan nga nagpapaiba-iba. Like kanina, bumili nga kami ng cereals para sa mga bata. Minsan makakita ka nga na gusto mo lang, like yung mga chips, ano pa ba yung mga Ice cream, like cereals, these are things na hindi naman natin usually, hindi naman siya talaga need. It's a want, diba? Na pwedeng can live without, pero may times na kailangan mo rin bilhin kasi wala lang, parang gusto mo lang i-treat yung sarili mo minsan. Yeah, but again, yun nga, sinasabi ko, nakaseparate siya parang just to check kung sumusobra ba kami. Nagtatabi ka ba ng emergency funds natin? As of now, wala naman talaga akong tinatawag na emergency fund, pero whatever savings na meron ni kami, that could last naman ng siguro several months din, just in case na wala kami ng trabaho, kaya pa naman namin masustain yung day-to-day na gastusin namin. Yeah, yung basic needs natin. Yeah. So, edi yun. Edi meron na pala tayong emergency fund kahit pa paano, yun na yun. So currently nga meron akong 2 bank accounts, pero ideally isa lang talaga dapat yung bangko na gusto ko. Pero since nga na may mga offers nga, may mga welcome offers ngayon sa mga banks, pero being that person nga na minamaximize ko lahat na whatever it is na merong available na income na pwede namin makuha. So currently meron nga akong 2 bank accounts, and in the coming weeks baka maging 3 pa yon. Ayun, mag-open ka na naman ng account sa ibang bank para makakuha ka ulit ng cash offers. Kasi sayang din kasi between $500 to $700 mag-open ka lang ng account. Sino ba naman ang ayaw ng free money? And yung mga requirements naman nila, hindi naman siya ganun kahirap. Like ako, almost everyday ko chine-check yung bank account ko. Lagi ako nagla-login dun sa mobile banking ko. Nakasanayan ko na lang na ganun talaga. And almost everyday din, sabi ko nga sa inyo na everyday ko chine-check yung spreadsheet ko. Para naging part siya ng routine ko kasi almost everyday din naman may ginastos kami, whether grocery, whether gas, whether kumakain kami sa labas. Sa credit card naman, I think yung iba magdi-disagree, pero ako kasi lahat ng gastos namin as much as possible ang ginagamit ko credit card. Bakit credit card? Kasi pareho lang naman yung gagastusin mo pag gumamit ka ng cash, and kapag gumamit ka ng credit card, ma-accumulate ka ng points, and yung points na yun pwede mong gamitin or convert to cash. Like kanina nga, $109 yung nagastos namin dun sa Real Canadian Superstore, pero since meron akong 10,000 points dun sa PC Mastercard ko, so yun yung ginamit ko to offset yung gastos namin, kaya ang binayaran ko na lang is $99. Yun yung ginagamit ko sa pagpapagas, which is yung partner na gasoline station nga nila is yung Esso. So weekly, more or less, nakakatanggap ako ng $20 per week. So malaking bagay na rin yung $20 dahil yun nga, nagagamit namin siya na pang grocery namin. Isipin mo, yung $20, makakabili ka na ng isang sakong bigas. And yung $20 na yun, per week yun. So, Yes. so in 1 month,
siguro mga $80. din yun, diba? So, sayang din, diba? Tapos kapag may one-off din tayo na kunwari, gamitin mo siya for major purchases. So, at least, mapapataas mo pa yung points mo. So, ano ba yung advantage ng ginagawa namin? So, firstly, syempre, makikita mo holistically kung ano yung income level nyo as a family. Makikita mo kung magkano yung kinikita ni Jamie, magkano yung kinikita ko, ano pa yung mga other income namin. So, makikita mo yung total and makikita mo rin yung total expenses namin. Kasi unlike before, nung magkahiwalay pa kami ng finances, hindi ko alam kung magkano na ba talaga yung kinikita niya dahil since si Jamie nga commission-based and then ako salaried and syempre hindi ko rin alam kung magkano na ba yung total ng pinagkakagastusan niya kasi like before ako medyo matipid talaga ako sa pera pero si Jamie parang may mga habits siya before na syempre para sa pamilya naman namin pero kung i-accumulate mo nga yung mga nagastos mag-a-add up din siya. Like, kunyari, ano ba yung mga hilig mo bilhin dati sa Pilipinas? Mahilig Pilipinas? ako bumili ng mumurahing pagkain. Mahilig ako kumain. So, parang hindi ko siya na-account for. Hindi kasi ako katulad ni Mike talaga na kada gastos niya, talagang sinusulat na niya agad yun. To the last centavo talaga before. Ako, ang hirap for me kasi hindi ko talaga kasi siya kinahabit na maglilista ka ng kakainin. Kasi isipin mo, sa Pilipinas, if ever bibili ako ng fishball, sabihin mo gano'n, so gagastos ka ng 10 to 50 pesos, 'di ba? So parang for me, 50 pesos yan, kaya mo naman kitain. So hindi ko na siya nililista. Pero pag nag-accumulate yun on a daily basis, syempre malaki din yun at the end. So never kong na-monitor kung magkano yung nagagastos ko as against sa kinikita ko. Actually, ang nag-stick nga sa utak ko, yung mga ginagastos mo madalas is kapag every time, kasi di ba habit natin na every Sunday, nasa mall talaga tayo, nagsispend tayo ng the whole day natin. After natin mag-church ng tanghali, diretso na tayo sa mall, doon na tayo nagla-lunch, doon na tayo nagdi-dinner, and in between, ang nag-stick talaga sa akin yung pagbili-bili mo ng potato corner. Oh, grabe yung potato corner na yan. As in, kaya ko everyday magpa-potato corner, milk tea, ganyan. Yan. And since alam mo na nga yung income level mo, and alam mo na rin kung magkano yung pinagkakagastusan mo on a monthly basis. So more or less, meron ka na rin idea kung kulang ba yung kinikita mo or meron kang excess. So kung meron kang surplus, so meaning to say, meron kang pwedeng i-save. Pero kung mas malaki naman yung ginagastos mo compared dun sa kinikita mo, ma-identify mo ron kung ano ba yung pwede mong bawasan. Yung mga maliliit na gastos, kasi hindi mo mapapansin yan Kung kunyari, araw-araw ka nagtitims, at least ano yung easier way for you to save is, bawasan mo yung pagpunta mo sa Tim Hortons. Kunyari, nag-exceed na yung expenses mo sa income mo. Willing ka ba to look for another job or to look for another way to earn income, or mas gugustuhin mo na lang na bawasan yung expenses mo? So yung sinasabi ni Jamie, kung hindi ka willing i-give up yung mga luho mo or yung mga pagkain kaya mo sa labas, meron namang way. Pero siguro yun nga, hahanap ka ng part-time work mo para madagdagan yung income mo. Tama. And because of the pandemic, dyan ko rin na-realize na pwede ka na maging maayos at presentable kahit hindi laging bago ang gamit mo. So whatever savings na meron kami, I see to it na nire-reinvest ko siya. Like before nga, nung bagong dating ako rito, since hindi ko pa nga kaya i-risk yung savings namin. So that's why naghahanap ako ng mga GICs na makapag-provide ng bigger returns. Pero since right now, medyo mababa na nga yung GIC, kaya nag-venture in naman kami sa mga mutual funds. Dito sa Canada, ang dami pa nga namin kailangan matutunan, no? Especially yung mga registered product. So as of now, nabanggit ko nga doon sa isang video ko na nag-start kami mag-invest sa FHSA. Kasi feeling lang namin, yun yung pinaka-appropriate sa situation namin ngayon. Gusto lang namin ma-maximize yung benefit dahil syempre, come April, yun nga, tax season na naman. So, magiging deductible siya dun sa babayaran naming tax. And at the same time, syempre, looking forward na rin kami just in case na ma-PR kami and eventually makabili kami ng first na bahay namin dito sa Canada. At least, pwede namin siyang gamitin na hindi kami matataksan kapag niliquidate namin yung FHSA namin. Yun, so kung meron pa nga kayong ibang question, please feel free lang na ilagay sa comment section. Pero as of now, wala na rin akong maisip kasi very random lang tong video namin. Actually, tong asawa ko, ayan, no? Gini mo na ginawa. Tsaka matutulog na nga ito Sana kahit papano nakatulong kami or parang kahit papano meron kayong natutunan sa namin, sa experience namin mag-asawa. Again, hindi kami experts into doing personal finances, but I hope through our experience
experience, kahit pa paano ma-inspire kayo to start saving, start creating your Excel file. Kasi I understand, kasi before na-share ko na rin naman to sa mga close friends ko, pero I understand nga na hindi lahat maalam sa Excel. So sa mga phones din naman, parang I think sa Android tsaka sa Apple Store, meron dun mga free na mga apps na kung saan pwede nyo rin din i-list down yung mga expenses nyo and yung mga income nyo. Siguro try nyo na lang kung anong app dun yung will best work for you. So again, yung ginagawa ko, preference ko lang yun kasi mas comfortable ako na nakikita ko lahat yung income namin, yung expenses namin. But again, kanya-kanya lang yan. And siguro sa amin dalawang mag-asawa, maaga lang siguro namin na realize kung ano yung strengths and weaknesses namin mag-asawa. I don't think maaga. Kasi it took us 2 decades. Yeah. Diba? It took us 2 decades para ma-realize yung yung strengths and weaknesses natin. Ang kagandahan lang sa atin is we acknowledge na ito yung strengths mo. Kasi for me personally, kasi ako yung may weakness na mahina ako sa pagbabudget. Hindi kasi siya madali for me na tanggapin na mahina ako sa pagbabudget. Kumbaga, yan ang weakness ko. Pero when I embrace the fact na ikaw yung may strength na yan at pinasa ko siya sa'yo, ang ganda lang na naging dynamics ng pagsasama natin because of it, diba? So far okay ka naman sa setup natin. Oo, ngayon. so far okay naman na ako, but it took like ilang years din for me to accept it. And syempre, yung pinaka-benefit nung ginagawa namin is yung peace of mind. Kasi yun talaga yung hindi matatawaran. Hindi namin iniisip on a monthly basis na kung saan namin kukunin yung pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan. Dahil alam namin na whatever yung kinikita namin is enough para dun sa mga ginagastos namin. So bukas, ano yung plano natin? Ayun, pumunta tayo ng church, definitely. And then after that, magto-Toronto Premium tayo, diba? Kasi meron akong Mapalitan na size. mapapalitan na size, yes. So yun, matutulog na kami kasi maaga pa kami bukas. So again, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!